umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa ating morning devotion, daily morning devotion. At salamat sa Panginoon sa panibagong buhay na may kalakasan at katagumpayan sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. Kahapon, di ba, ang dami nating sigurong ginawa, apuntahan, at talagang sinamahan tayo ng Panginoon. At victorious tayo dahil natapos natin ng maayos, hindi tayo nag-react ng hindi maganda. Salamat sa Panginoon. At salamat din na patuloy nyo ibinabahagi ang ating daily devotion na ito, na marami din po ang nakakakita, nakakapanood at nakakasama natin sa ating devotion. Yun lang po ang maganda sa atin na gagawin, bukod sa tayo ay nakikinig at sumasama sa devotion, ay maibahagi po natin ito upang yung sinabi ng Panginoon sa atin na ipangaral ang salita ng Diyos ay nagagawa natin kahit na hindi pa tayo lumalabas ng bahay. Pero kung di tayo makalabas ng bahay, ay meron naman tayong platform na magagamit para maibahagi naman ang salita ng Panginoon. Kaya dyan lang po kayo at patuloy po tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon sa umagang ito, at patuloy na unawain natin at ipamuhay ang bawat salita na mapag-aaralan natin sa umagang ito. At syempre, araw-araw meron po tayong devotion na ginagawa, daily devotion, mula Lunes hanggang Linggo, at makakasama 5:30 to 6:30 po. At makakasama niyo po ang aking buong pamilya, kaming tatlo na nangangaral ng salita ng Diyos. Ang pangunguna po ni Pastor Greg. Ito po September, siya po ay Monday and Tuesday. Ako naman po ay Wednesday hanggang Friday, at si Noriel ay Saturday hanggang Sunday. Minsan po ay hindi natin makasama si Noriel kasi nagre-review po, nag-aaral ng kanyang preaching doon sa church na ina-attendan niya pag may schedule po siya, o kaya naman po ay walang signal ng internet doon sa kanyang kinalalagyan sa Japan. At minsan naman po ay hindi maganda ang kanyang pakiramdam, kaya minsan ay nagtutuloy kaming dalawa ni Pastor Greg sa pag-devotion kasama nyo sa araw-araw. Kaya stay tuned lang po kayo, at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon mula ito sa Mark 15, chapter 1 to 15. Mahaba po. Maikli lang naman po yan pagka pinag-aralan natin. Parang kasi yung 1 to 15 ay isang senaryo na kung saan nililitis ang ating Panginoon. Kaya mabilis lang po yan at madali lang po yan upang sa pamagitan ng ating music. Bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin muna. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mananagumpay, Diyos na lumikha ng langit at lupa, Diyos na walang katulad sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig at sa kanyang biyaya. Maraming salamat po sa umagang ito na binigyan mo kami ng buhay, panibagong buhay na may kalakasan na nanggagaling sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa masarap na pagtulog, mahimbing na pagtulog. Salamat, O Diyos, dahil iningatan mo po kami, ang aming buong sambayan at ang buong bansa ng Pilipinas, ang aming bansang Pilipinas, ang iyong lupang hiniran. Salamat po, Panginoon, sa bawat pagkakataon na kami ay magkaroon ng bahagi sa pag-devotion nito, pag-aaral ng iyong salita. Salamat dahil ikaw po ang aming tagapagturo, ikaw ang aming tagapagsalita
sa pamagitan ko. Salamat, pagpalaan niyo po ang bawat makakasama ko po dito. At ikaw po, Panginoon, na magdala sa kanila sa devotion na ito, na makasama ko sila at patuloy na maluwalhati ka sa aming buhay. May pangaral ka, Panginoon, ang salita mo ng buong linis, buong dalisay at buong katotohanan. Maraming pong salamat, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Ayan po, mahalaga na ang pangangaral ng salita ng Panginoon ay dalisay at malinis. Kasi, siyempre, marami po tayong mga kasama na nanonood dito na kailangan malaman nila ang katotohanan, buong katotohanan. Dahil marami pong nangangaral ng mga salita ng Diyos ngayon sa panahon natin, di ba? Binigyan tayo ng Panginoon ng babala na sa mga huling araw, ito po yung ating mga huling araw, na marami maglilitawan na mga false prophet at false teacher. Kaya nga po, sa pangangaral ng salita ng Panginoon, kailangan maunawaan po natin ang tamang translation or tamang interpretation ng Bible para po sa ating kapakanan, kasi baka mali ang interpretation at ang interpretation ay para lang sa sarili, mapapahamak po tayo dyan. Kaya ang dalangin natin ay patuloy na bigyan tayo ng karunungan, ng katalinuhan at ng insight na manggagaling sa Panginoon at buong linis at buong dalisay at buong katotohanan. So, kahapon po ay umulan ba kahapon? Kahapon po ay tagumpay ang aking lakad. Alam niyo po, gabi pa lang ng Monday ng gabi ay kailangan, kasi may lakarin ako at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa favor niya, kasi bago gabi pa lang nagpe-pray na ako na, Lord, yung favor mo ay bigay mo po sa akin na matapos ko po agad yung aking mga lalakarin ngayon, kasi syempre may edad na ako at hindi ako, meron po akong imbalance. At pagka naglalakad ako, minsan bumibilis ang lakad ko, pero hindi siya bumibilis na dahil bumibilis, kundi parang madadapa ako. At minsan naman ay, kagaya kahapon, alam niyo, nakakatawa biglang naglalakad ako, biglang sumakit ang aking paa, yung bukong-bukong, parang tumabingi or nalinsad yung dugo, yung buto nawala sa lugar. So sabi ko, naku Lord, yung kailangan ko ng alalay mo, kasi yun nga, Good morning, Brother Efren and Sister Mercy. So sa paglalakad ko naman, nagpunta ako sa sa munisipyo. Meron pong binibigay ang DSWD sa local DSWD sa lahat ng mga senior. So sayang naman kung hindi ko makukuha yun, di ba? Yun ay para sa mga senior. At ang haba ng pila, grabe, isang yung dito sa kabila hanggang sa kabila ng pag-ikot ng jeep. Ay grabe, ang haba, isang bloke ang haba ng pila. Pero mabilis naman ang pag-usad kasi lumalakad naman kami. At ang maganda po doon ay tahimik at maganda naman ang kanilang proseso or pag-aayos, sistema, mabilis. Kasabi nga nung isang doon pag may sumingit ba dito sa harapan nyo, papayag kayo? Sabi. Kasi nga naman, di niya naman pwedeng bantayan kahit ang dami nila nagbabantay. Hindi nila pwedeng bantayan lang yun. Di sabi nung nauuna, ay nandun sa ay hindi. Sige, kayo po magsasabi sa kanila na doon ang pila sa dulo. Naku, ang dami pong mga dami mga senior na nagdatingan na
dismayado rin kasi ang layo na nila. Ang haba na ng pila nung dumating sila. Di syempre, mga senior, no? Good morning, Sister Yuling. Mga senior, syempre ayaw nila yung ganun, yung parang napapagod, ganun. At meron pong, sabi ko nga sana, hindi na lang dinala sa munisipyo kasi sa amin malalakas, okay lang, nakabiyahe kami. Biruin nyo, isang jeep, puro senior. Sabi nung isang jeep daw, sabi nung nakausap ko, kasi senior silang lahat na sumakay papuntang munisipyo. Sabi daw nung, hindi nagsabihan yung mga pasahero, senior, senior. Sabi ng driver, ay, puro senior kasi magkano ba ang pamasahe lang? 12 yata, 12. 15 ba? Hindi, 12 lang pinabayad sa akin eh. Hindi, 15 nga, 15. Pagkatapos nun ay, syempre, 15 ba yung, ha? Ewan ko, basta 15 daw. Di, binigyan ko lang 15. Hindi niya tinanong, hindi ako nagsabi kung senior ako or ano ay. Pagkatapos, nagsabi pala ako senior. Pagkatapos ay, noong nasa pila na kami, kwentuhan ng mga Kaya lang yung mga ibang senior, hirap na hirap. Merong mga naglalakad na yung mga paa ay talagang mahirap talaga. Yung iba may kasama kasi mahihiluhin yung kanyang sinamahan na lola at yung iba naman po ay naka-wheelchair. Dito po sa barangay natin sa Manggaan, pagka meron pong naka-wheelchair ay pinauuna po ng ating at may merienda. May merienda, doon wala. Kaya sa dami, no? Manggahan lang po yun, ganun pala kadami ang mga senior sa Manggahan. So mga 8:30 umalis ako ng bahay, dumating po ako doon ng 9:15. So 45 minutes ang biyahe. Pero walang traffic yun, At pagkatapos ay natapos po ako ng mga anong oras ba yun? 10:30 yata. 10:30. O di, maaga pa rin, Punta ako ngayon ng estansya. Sa estansya, nakarating ako doon ng 11. Syempre, nilakad ko lang yung kasi yung jeep po, hanggang doon lang yun sa hanggang doon lang po sa, senior daw, 10 piso lang pagka sa tricycle. Sa jeep pagka malapit lang, 10 pesos. Pag hinatid ko si Arian, 10 pesos ang sinisingil sa amin. At minsan binabayad ko na rin 10 pesos. Ganun lang. So sa istansya po, alam niyo, sabi ko nga sa Lord, favor, kasi wala akong kaalam-alam sa lugar na istansya, no? Minsan lang ako nakarating doon na naglalakad. Malayo ang aking nilakad kasi galing ng munisipyo yung sinakyan ko. Pero kung dito lang sa life home siguro ay sandali lang ang lakad kasi nung pabalik na ako, sandali lang, maiksi lang ang aking nilakad. At sabi ko sa Lord, yung favor mo, Lord. Kasi kukuha ko ng TIN number ko. Inisip ko kasi baka pabalikin pa ako o kaya ay matagal yun, proseso. Kasi si Pastor Greg, binasa niya sa internet yung proseso ng TIN. Nga haba-haba. Pagkatapos kailangan pa na magbayad pa ako ng 500. Tapos babalikan pa. Pero ang galing ng Lord kasi kahapon, sandali lang. Pagkatapos ay tapos na agad, wala pang 30 minutes. Tanong lang ako ng mga detalye na pangalan ko, birthplace, yung aking nanay, yung middle name ko kasi. Ewan ko, bakit si Papa hindi tinanong ang pangalan, yung nanay ko lang tinanong.
And then, umalis yung babae. Pagbalik niya, dala na niya yung aking TIN number, yung TIN card. Ba, ang miss talaga, sabi ko pa eh. Nagulat pa nga ako eh. Opo, sabi niya. Hindi na ako babalik, sabi ko. Hindi na po, sabi niya. So, salamat sa Panginoon, sa favor niya, no? Galing, ang galing talaga ng Lord. Hindi ako nagbayad ng 500, at sandali lang, 30 minutes lang ako umupo doon. At umupo na ako sa labas ng nagpahinga. Sa labas ng, sa fourth floor ng estansya. Kasi meron dong lugar na tahimik, na meron pang pwede kang mag-picture-picture doon. Tahimik, kaya nga nag-reels ako eh. Silence, sabi ko. Ginagala ko lang yung camera. Hindi ako nagsasalita. Salamat sa Panginoon sa favor niya. Alam niyo, ganun lang ang gagawin natin eh. Ipag-pray natin habang naglalakad ako, siya ang kausap ko. At sabi ko nga, Lord, hindi ko alam yung pupuntahan ko, kung saan. Ano mo po doon sa driver. Kasi sabi ko sa driver, ano niyo po ako, ibaba niyo po ako sa estansya ha, sabi. Oo, sabi ng driver. Tapos may katabi ako doon, sabi niya, ipaalala mo pagka andyan na, malapit na ang estansya, sabi niya, malapit na. Talagang sinamahan ako talaga ng Lord. At bumaba ako doon, pagkamat mahaba ang lalakarin, kasi hanggang doon lang naman talaga yon. Paggaling sa munisipyo ang jeep. Nakita ko naman po, tanong-tanong din ako. Sabi ko, saan ba yung, yung SM, estansya. Dito na, tinuro ako kung saan ako lalakad. Nakarating po ako doon ng matiwasay, maayos, at hindi papagod. Pag uwi ko, gutom na ako, pero, sa Uniwide. Unimart. Doon yung tapat na doon ako ibinaba. Kasing kaya pala sila alo sa Unimart kasi galing doon na. Pero pag galing dito, doon na po sa estansya, lalakad ka lang ng konti, andun na yung SM. Ang galing ng Lord, talagang sinamahan talaga niya ako. Pati pag uwi, gutom na ako, pero natiis ko pa, sabi ko, doon na lang ako sa bahay kakain, sabi ko. Nakarating ka ng bahay, dito ako kumain ng tanghalian. Alauna na yun eh. 1:30 siguro. Galing ng Lord. At salamat sa Panginoon sa victorious life. Ayan, victory. Nagtagumpay ako kasi hindi ako nainis, hindi ako nagalit. Na-enjoy ko lang yung moments na nahihirapan ako. Kasi kasama ko siya, kausap ko ang Panginoon, kaya siguro hindi ako nainip, hindi ako napagod, at hindi ako nainis, kasi nga kasama ko ang Panginoon. So, paglalabas kami dito, tricycle, 10 pesos lang talaga. Sa jeep, 10 pesos din ang binabayad. Pero pagdating yata sa palengke, 15, pero 12 yata pagka senior. Yan, binabawasan na. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay mula sa Mark 15, verses 15 hanggang 15. Verse 1 hanggang 15. Yan. Sabi po dito, early in the morning, the chief priest with the elders and scribes and the whole council immediately held a consultation, and binding Jesus, they led him away and delivered him to Pilate. Pilate questioned him, "Are you the king of the Jews?" And he answered him, Jesus, "It is as you say." The chief priest began to accuse him harshly. Then Pilate questioned him again, saying, "Do you not answer? See how many charges they bring against you." But Jesus made no further answer. So Pilate was amazed. Now at the feast, he used to release for them any one prisoner whom they requested. The man named Barabbas had been imprisoned with the insurrectionists who had committed murder in the insurrection. The crowd went up and began asking him to do as he had been accustomed to do for them.
Pilate answered them, saying, "Do you want me to release for you the king of the Jews?" For he was aware that the chief priests had handed him over because of envy. But the chief priests stirred up the crowd to ask him to release Barabbas for them instead. Answering again, Pilate said to them, "Then what shall I do with him whom you call the king of the Jews?" They shouted back, "Crucify him." But Pilate said to them, Why? What evil has he done?" But they shouted all the more, "Crucify him." Wishing to satisfy the crowd, Pilate released Barabbas for them, and after having Jesus scourged, he handed him over to be crucified. Na malungkot, ano? Nakakalungkot po itong mga verses na ito na against sa ating Panginoon. Umagang-umaga, umagang-umaga. Ang mga chief priests, ayan, yung mga religious leaders, nag-meeting at ang buong council ay talagang pinagkaisahan ng ating Panginoon. Ang council na yan ay ang tinatawag na evil council. Ayan. At nagkaroon ng meeting. At pagkatapos ay dinala si Jesus, ang ating Panginoon, kay Pilate, kay Pilato, na nakatali po. Dito sa panahon natin yung nakaposas, doon ay nakatali po siya. At nakita nyo kung ano yung itsura ng ating Panginoon, nakatali po siya at siya ay dinala kay Pilato. Ngayon, pagdating kay Pilato, tinanong niya ang Panginoon. Makikita niyo po ang rito ng Panginoon ni attitude. Sabi, "Are you the king of the Jews?" And he answered him, "It is as you say." Ngayon, yung mga religious leaders ay kung ano-ano mga pinagsasabi against sa ating Panginoong Jesus. At nung tinanong nila kung anong dapat gawin sa King of the Jews, ay kung ano ng mga charges ang binigay. Pero sabi ng Pilato, "Wala ka bang sasabihin? Kasi nga hindi kumikibo ang ating Panginoon." So nung panahon na yon ay araw ng kapistahan at tradisyon po nila na magpalaya ng isang preso at ang napili na palayain ay si Barabbas. Si Barabbas na murderer, na tingnan mo yung mga leader na yan, at mga kasama ng mga murderer na nakakulong, pero ang pinili ng tao na palayain ay si Barabbas. So yung King of the Jews ay ipako daw, crucify him. So ito pong si Pilato walang magawa kasi alam naman niya kung anong isasagot ng mga religious leader na yun dahil ang laki ng inggit ng mga ito kay Jesus. Excuse me po. Inggit at takot. Alam niyo ba yun? Nainggit sila kasi maraming tao ang sumusunod sa ating Panginoon. Natatakot sila dahil baka sila matanggal sa pagiging chief priest o sa kanilang mga posisyon. Ayan. Natakot sila na sila ay palayasin ng mga tao doon sa kanilang posisyon at hindi na makikinig sa kanila at hindi na sila igagalang at hindi na sila bibigyan ng pera. Kaya ang ginawa nila, ang pinalabas ay si Barabbas. So anong ginawa ni Pilato? Binigay nila si Jesus, at pagkatapos ay itong mga religious leaders na to na nag-impluwensya sa maraming tao para sumigaw ng ipako siya, ay dinala doon sa isang lugar na kung saan ay pahihirapan ng ating Panginoon. Yung hinampas-hampas ang Panginoon at kung ano nung ginawa sa kanya, dinuraan, nilagyan ng koronang tinig at
At anong tawag dito, yung inanuhan na kunyari hari daw, pagkatapos hindi nila alam talagang hari ang Panginoon, ano. Binigyan ng scepter, binigyan ng kung ano-ano, parang pinapaano nila na hari, kasi nga sabi ng Panginoong Hesus ay hari, ay siya. Tingnan po natin sa panahon natin na ito. Alam niyo po yung sinasabi ng Matthew chapter 5, andito po yun sabing ganun. Yung mga blessed, no? Si Jesus po yun minsan mismo no? Blessed are the pure in heart, for they will see God, no? Kung titignan po natin, ay sa umpisa pa lang ng yan, nagbara-bara na naman yung aking. Sa umpisa pa lang po ng Matthew chapter 5, na sinasabi po doon, yung nangaral ang ating Panginoon sa napakaraming tao. Ipinangaral niya ang salita ng Panginoon. Tapos, nagsalita po siya doon sa verse 3, sabi ganon, blessed are the pure in spirit, for theirs is the kingdom of God. So, ang Panginoon noon ay naghahanap ng kalinga, no? Naghahanap po siya ng pagmamahal, ng pag-ibig, no? Nung panahon na yun. At nakita niya ang mga tao ay talagang mahirap din, dukha sa espiritu. Wala siyang nakikitang kayamanan or magandang buhay spiritually doon sa mga taong kanyang pinangangaralan. At doon po sa verse 4, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Yung mga, kagaya na ating Panginoon, di ba, nung panahon na, nagmumurn siya, nalulungkot po siya. Nalulungkot siya dahil nakikita niya itong mga tao na to, na kawawa. Pero sabing ganun ay, they shall be comforted. Alam niyo yung mga tao na yun yung kasama doon sa mga pinangaralan niya doon sa crowd, sa verse 1 ng chapter 5 ng Matthew. Kasama sila doon At pagkatapos ay sila rin yung mga nagdala kay Jesus doon sa temple na may mga daladalang palaspas. Sila din yun, no? Sila din yung nakikinig sa mga pangaral ng ating Panginoon. Pero nakita ng Panginoon na wala ang espiritu ng katotohanan sa kanila. At ganun din yung pagmumorn sa kanilang mga kasalanan, hindi nakita ng Panginoon sa kanila. Pero doon sa mga nagmumorn ay naghahanap talaga ng pag-asa, ay i-comfort, they shall be comforted. Doon sa ito po yung pinakagusto ko verse 5, sabi, blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Pero pagbasahin mo dito, sabing ganun ni Pilato sa verse 2 ng chapter 15, sabi niya, Pilate questioned him, are you the king of the Jews? And he answered him, it is as you say. Ang Panginoong Hesus ay sumagot lang ng, sinabi mo, no? Dito yun verse 5 ng Matthew chapter 5, blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Nakita natin na nagpakumbaba ang Panginoon. Hindi siya, sa panahon na to, kung gugustuhin lang ng Panginoon na patayin lahat ang mga tao na to, mamatay lahat ang mga taong yan, kung talagang galit na galit siya at wala siyang pakialam kung mamatay ang mga taong to, mangyayari. Or kaya ay sugurin ng mga angels sa langit ang mga tao na to, mangyayari. Kaya lang dahil sa atin, dahil sa pagmamahal niya sa atin, hindi lamang ang Ama ang nagmamahal sa atin, kundi ang Panginoong Hesus. To the point na ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang kaisa-isang buhay, na siya ay paratangan ng mga kung ano-ano, samantalang wala naman siyang masamang ginawa. Tingnan nyo doon dito sa verse 6 ng Matthew 5, sabi, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be
satisfied. 'Di ba? Makikita po natin dito 'yan, yung attitude ng ating Panginoon na bagamat siya ay gentle, pagpakumbaba, pero hunger and thirst pa rin siya sa righteousness ng Panginoon. Kaya't gagawin niya yung mga bagay na nangyari sa kanya para lamang mailigtas ang mga taong ito. Doon sa verse 7, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Di ba? Ang Panginoon ay napaka mahabagin. Kaya't ano ang magiging gantimpala niya sa pagiging mahabagin? Siya ay magtatanggap din ng kaawaan mula sa Panginoon. At yung kanyang mga iniligtas na ito, kahit na ang mga taong to, kahit na ganyan ang ginawa sa kanya, ay naghahanap pa rin siya ng kahabagan. Nagbibigay pa rin ng kahabagan ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga kung pag-aanuhan natin ito, yung chapter 15 at saka chapter 5 ng Matthew, ay makikita po natin doon ang attitude ng ating Panginoon. Paano niya hinaharap ang mga sitwasyon? Paano niya hinaharap ang mga bagay na sitwasyon na against sa kanya? Halimbawa sa atin, paano tayo nagre-react sa mga bagay na inaakusa sa atin? Halimbawa, wala tayong kasalanan na sinasabi ng mga tao na yon, hindi naman natin ginagawa. Paano tayo magre-react sa kanilang mga pambibintang? Ayan. Paano tayo magsasalita? Siguro, ang Panginoon, tignan natin kung paano siya nagsalita, di ba? Konti lang ang sinabi niya, it is as you say. Sa Tagalog sinabi mo. Pero kung tayo po siguro mga tao lang, alam niyo yung tao, self-righteous po ang mga tao Parang sa kanilang isip ay wala naman silang kasalanan, no? Wala po silang ginagawang masama. Samantalang sabi ng Panginoon, walang mabuti kahit isa, no? Walang nakaabot sa kanyang kalwalhatian. Kaya ang lahat ng tao ay pupunta sa dagat-dagatang apoy. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, ay kailangan niyang hanguin yung mga taong ito sa kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga dito makikita natin yung kababaang loob ng ating Panginoon. At yung, alam niyo yung nasa isip ng Panginoon ng panahon na yan, ang nasa isip niya ay walang iba kundi iligtas ang mga taong ito na sumisigaw ng ipako. Kasi alam naman niya na ang mangyayari. Before the foundation of the world, paulit-ulit ko sinasabi yan, alam na wala pa yung mundo. Kung babasahin nyo yung Proverbs 8 ng buo, wala pa yung mundo, pero nakita niya na ang pangyayari, nakita niya na kung sino ang mga maliligtas at sasama sa kanya, nakita na niya at sabi nga tinitignan niya na yung mga kapatid niya, yung mga nailigtas niya, yung mga ililigtas niya, yung mga binigay ng Ama na pangalan na liligtas niya. Nakita na niya yun. Yung wisdom, siya yung tinatawag doon na wisdom and knowledge. Kung gusto nyong baka sabihin niyo, wala namang pangalan doon ngayon. Meron po, anong sabi ng Bible sa Corinthians ba yun? Si Jesus ang wisdom ng Panginoon, no? So, makikita po natin doon yung wisdom, yung knowledge ay nandun na kasama ng Ama at inihahanda na ang mga bagay-bagay para ang mga tao ay maligtas. At hindi naman lahat, kasi meron lang mga pangalan na ibinigay ang Ama sa ating Panginoong Hesus para maligtas. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo paulit-ulit kasi gusto kong mapalitan ang ating mga mindset na ang pangalan na yon ay nakasulat na sa aklat ng buhay at wala nang makakapagbura nun. Ang Diyos lamang ang magbubura. At ikaw, kung ayaw mong susunod sa Panginoon pero
Dahil napagplanuhan na ng Panginoon ng kaligtasan mo, ay walang mabubura doon. So, anong sabi ng Panginoon? Makinig lang, makinig at sumunod. Inano ng Panginoon, ang tawag dito, ang requirement ng Panginoon, makinig at sumunod. 'Di ba? Gawin mo ang sinasabi ng Panginoon. Makinig ka sa Panginoon. Ayan yung hear and obey. No? So, makikita po natin na kung doon sa Proverbs 8, ayan, nakatingin na ang Panginoon sa atin. Doon, kaya nga sabi po doon sa doon sa Romans ba yun o Hebrews 12, na look unto Jesus. 'Di ba? Sabing ganun. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya kung titingnan po natin yan, o yun, sa Hebrews 12, verse 2, ano sabi? Fixing our eyes on Jesus, the author and the perfecter of faith. Who, tignan natin sabing ganun, who, for the joy set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Tignan niyo, sabi, who for the joy set before him, no, endured the cross, despising the shame. Yun po ang nangyari sa verse, sa chapter 8 ng Proverbs. Nakita na ng Panginoon sino yung mga tao na yun na susunod at maliligtas. At ngayon ay sinasabihan tayo ni Apostle Paul, dahil alam po niya, sabi nga, fixing our eyes, kasi si Jesus nakafix na rin yung eyes niya sa atin no? Nung panahon na yun, nakafix na tinitignan na tayo. At sabi niya, who for the joy set before him. Nagagalak na ang ating Panginoon, natutuwa na ang ating Panginoon dahil nakita niya na po tayo doon. Nakita niya na yung kanyang mga brethren. At dahil nakita niya na po tayo, dahil nakita niya na kung sino yung mga makakasama niya sa buhay na walang hanggan, ay tiniis niya, sabi niya ganon, endured the cross, despising the shame. At ano po yung nangyari? Tiniis niya lahat ng mga kahihiyan, ang kanyang kamatayan sa cross, tiniis niya lahat yun, tinanggap niya po lahat yun. Ang kanyang, ang nangyari pagkatapos po noon, sabing ganon, and has sat, past tense, and has sat down at the right hand of the throne of God. Ayan. Pagkatapos ng lahat ng yan, ay nabuhay siya muli, di ba? At siya ay umakyat sa langit at umupo na po siya sa kanang bahagi ng trono ng ating Panginoon. Ang ganda po na naghihintay sa atin. Si Jesus nga despising the cross and endured the cross and despising the shame. Tinanggap niya, tiniis niya yung cross at tinanggap niya lahat ng kahihiyan. Tayo po, pagka tayo napaparatangan ng mga bagay-bagay na na hindi nga natin ginawa, halimbawa, na nagbibintangan tayo, nagagalit na tayo. Talagang gusto nating gumante, no? Ganun ang attitude ng tao, pero tignan po natin yung attitude ng ating Panginoon. Sa Hebrews 12 verse 2, nakita na tayo ng Panginoon at tiniis niya lahat ng hirap at pasakit na naharap niya dito sa mundo. Samantalang wala naman din siyang ginawang masama. Wala po siyang ginawang masama. Pero tayo mga tao, kahit na masama na ang ginawa natin, wala namang mabuti sa tao, di ba? Kahit na gumawa tayo ng masama, ay talagang ipinagtatanggol pa natin ang sarili natin. Gina-justify pa natin yung ating pagsisinungaling, yung ating pagpatay, yung ating pagnanakaw. Excuse me po. Gina-justify pa natin, binibigyan pa natin ng katuwiran. No? Samantalang ang Panginoon,
wala naman talaga siyang kasalanan kahit na bahid, no? Wala siyang bahid kasalanan, pero tiniis niya ang pagkamatay niya sa krus. Yung ikaw ba naman ay nakabayubay sa krus ng ilang oras, tapos ang dami mong sugat. Alam niyo yung mga sugat na yon ay makikita mo na yung mga buto o yung mga kasi pag hinila mo yung panghampas nila doon, hinila mo yun, lalabas, sasama yung mga laman. Alam niyo yung seaman na pang ng isda, panghuli ng isda. At umaagos ang dugo, umaagos ang tubig, no? Sa kanyang katawan, mula sa kanyang katawan. Tiniis niya po lahat. At bukod doon ay talagang ang mga relihiyoso nung panahon na yon at mga tagasunod nila ay talagang kung ano-ano ang mga pinagsasasabi nila against sa ating Panginoon. At ano yan? Crucify Him, crucify Him. Ito mga religious leader, kung ano mga pinagsasasabi, no? Yung mga blasphemous daw, blaspheme na ginagawa daw ng Panginoon dahil sinabi niya na siya nga ay anak ng Diyos. Nakakalungkot na hanggang sa panahon natin ay merong mga ganong mga tao, merong mga ganong pangyayari. Hindi lang natin na papansin o kasi hindi nagbabasa ng Bible, kaya hindi nila alam na ang sitwasyon noon ay ganon din ang sitwasyon ngayon, na tiniis ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan. Hanggang ngayon ay tinitiis ng Panginoon ang nagpapasensya pa hanggang ngayon. Kaya nga hindi pa siya dumarating kasi nagbibigay pa siya ng pagkakataon doon sa mga taong makasalanan na talagang magsisi at harapin nila ang kanilang kasalanan at sumunod sa ating Diyos. Pero siguro bihira na lang, may natitira pa kasing mga taong dapat maligtas kaya hindi pa dumarating ang Panginoon. Kaya nga lagi po namin sinasabi sa inyo na ipahayag ang salita ng Panginoon kahit saang lugar, kahit saan ng platform, kagaya po nito na ating pinag-uusapan, ang pagliligtas ng Diyos. Kung ibinabahagi niyo po ito sa mga tao, iyon ay paraan na rin ninyo na nakakapagbahagi kayo ng salita ng Diyos. At kung ito ay makaabot do sa mga taong dapat pang maligtas at naligtas, kayo po ay mayroong bahagi sa kanyang kaligtasan dahil kayo ang nagdala ng gospel o ng mabuting balita sa kanila. Kaya nga po tayo ay kailangan mangaral, ipahayag ang salita ng Diyos kasi meron pa mga tao, kaya hanggang ngayon hindi pa dumarating ang Panginoon. Meron pang mga tao sa labas ng kanyang kaharian. Meron pang mga tao na dapat maligtas pero hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon o hindi pa pumapasok sa puso nila ang salita ng Panginoon o wala pang nangangaral sa kanila, hindi pa dumarating ang mga mangangaral. O kaya naman may mga taong naligtas na pero bumagsak, natisod, ika nga, at kagaya ng prodigal son, di ba? Nagpakasasa sa kayamanan ng kanyang magulang na hindi pa nanunumbalik sa Panginoon, na kailangan manumbalik sila dahil ang kanilang mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Kung pag-aaralan nyo ang prodigal son, naging palaboy siya, naging pasaway, naging suwail nga siya, pero nanumbalik po siya sa kabila ng kanyang paghihirap. Nakita po niya ang kanyang pagkakamali at bumalik po siya sa kanyang ama. At nakita po natin kung ano ang ginawa ng ama sa pagsalubong sa kanyang nawawalang anak, na pariwarang anak. Ganon din tayo, meron pa tayong mga mahal sa buhay na napariwara at ibabalik pa ng Panginoon yung. Kaya nga siguro sa good morning Maring Juliet, siguro sa panahon na to ay meron pang mga tao na dapat maligtas, meron pang mga tao na hindi pa naaabot ng gospel, merong mga tao na hindi pa nakakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan, at meron pa tayong mga mahal sa buhay na napariwara na kailangan bumalik sa Panginoon. Bakit? Dahil nakalista na ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya nga lagi ko sinasabi, itong aklat ng buhay
tayo po, nakasulat na yung ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Masaya ba tayo kapag meron sa ating mga mahal sa buhay na hindi nakalista or napariwara na? Kailangan makuha natin. Anong sabi ni James? Kailangan manumbalik o kailangan makuha natin o yung mga nagkasala na yan sa ating Panginoon. Kailangan manumbalik sila sa pamamagitan natin ay magkakaroon po sila ng pagkakataon. Kaya nga po itong Matthew chapter 15, mula sa umpisa, verse 1 hanggang 15, ito po yung buhay ng ating Panginoon. Kung makikita po natin sa Matthew chapter 5, ito po lahat yun. Yung attitude, yung naging attitude ng ating Panginoong Jesus dito, yun yung kanyang sinasabi doon sa Matthew chapter 5. At sinasabi nga doon sa Matthew at saka dito na ang Panginoon ay naghihintay lang at ang Panginoon ay nakatingin lang sa atin at ang Panginoon ay Panginoong Jesus, nakita niya na ang mga mangyayari. Kaya kung babasahin niyo yung Proverbs chapter 8, nandun na po lahat. At kung hahanapin niyo ang pangalan ng Panginoong Jesus, wala po doon ang pangalan ng Jesus. Ang nakalagay po doon ay wisdom. Siya po ang wisdom ng ating Panginoon. At kung hindi pa kayo maniwala, wisdom ang pangalan niya doon, ay dahil nakasulat naman po yan sa Bible, sa Corinthians yata yun. At sabi ko nga, sa panahon na nakita na tayo ng Panginoon doon sa, sabi niya doon sa verse 2 ng Hebrews 12, sabi niya ganon? Fixing our eyes on Jesus, the author and the perfecter of faith, who for the joy set before him, o tingnan nyo, who for yung kagalakan na nakita niya na yan, buhat pa noong umpisa pa lang, nakita na ng ating Panginoon. Kaya nga, na-endure niya yung cross. Nakayanan niya ang lahat ng pagsubok, nakayanan niya ang lahat ng mga pagbibintang, yung mga kahihiyan, nakayanan niya yan lahat. At lahat ng mga pinagdusahan dito, excuse me po, yung mga pinagdusahan dito ng Panginoon na dapat tayo ang magdusa nun, ay ang Panginoong Jesus na ang nagdusa. Nakita po natin na sabi, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame. At pagkatapos noon, anong nangyari? Namatay siya, nabuhay siya, at ngayon and has sat down, past tense, sat down, umupo, doon sa kanang bahagi o kanang upuan ng trono ng ating Panginoon. Ganun po ang mangyayari sa atin dahil tayo ay bahagi ng katawan ng Panginoong Hesus. Kaya nga po meron tayo, mahalaga din po na ang ating communion, every time na magko-communion tayo, ito po ay pinapaalala po sa atin na tayo ay bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Na kaya nga hindi ka po pwedeng tumanggap ng communion na ikaw ay merong kasalanan na meron kang hindi pagkakaunawa doon sa sinabi ng Panginoon na dapat na tumanggap ng kanyang katawan. This is my body, sabi niya, 'di ba? Take this. This is my blood. 'Di ba? Sinasabi niya na yun ay simbolo, yung tinapay ay simbolo ng kanyang katawan at yung juice ay simbolo ng kanyang dugo. Na kung iti-take po natin, kakainin at iinumin, ibig sabihin naging bahagi tayo ng katawan ng Panginoong Hesus na ngayon, pagkatapos na siya maghirap, pagkatapos na siya mamatay at nabuhay na muli, anong sabi? And has sat down at the right hand of the throne of God. Past tense na yun, nangyayari na yun. At anong sabi ni Pablo? Na tayo ay uupo sa kung saan nakaupo ang ating Panginoon. Yan. Philippians, hanapin natin doon tingnan nyo doon sa doon sa verse 2 din ng sa verse 2 din ng Philippians chapter 2, sabi, make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose.
Sabi niya, di ba? Kaya nga, ito yung gusto ng Diyos na magkaroon tayo. Make my joy complete. Anuin natin yung tignan natin yung saan ba dito yung tayo ay nakaupo na sa Ephesians ba yun? Ephesians daw. Hanapin natin sa Ephesians na tayo ay nakaupo na sa kanang kamay ng ating Panginoon. Ito, tignan natin sa verse 6, sabi niya ganun. And raise us up with Him. Tayo ay itinayo. Tignan natin dito sa verse 5 muna. Verse 4, sabi, but God, being rich in mercy, di ba? Yun ang hinahanap natin. Being rich in mercy because of His great love with which He loved us, tayo. Even when we were dead in our transgression, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Nakita po ninyo na kahit na tayo ay makasalanan pa lang, tayo ay nabubuhay na, tayo ay ginawa made us, kasi nakalagay made us alive, ay tayo binuhay. Ibig sabihin past tense na po yan, nakaraan na po yan. Alive together with Christ. So kasama na natin si Kristo mula pa noon, di ba? For by grace, si Jesus ang ating grace, by grace you have been saved. And sa verse 6 sabi, and raise us up with Him. Tayo ay ibinangon, tayo ay itinayo with Him sa ating Panginoong Jesus. And seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Tingnan nyo, nakaupo na tayo kasama ng ating Panginoong Jesus doon sa heavenly places. Spiritually, ito po ang ating buhay. Spiritually, ito po tayo. Yung sinasabi ni Pablo sa Ephesians. Ang ganda-ganda po ng plano ng Diyos para sa atin. Dakila, sabi nga, walang katumbas na paghihirap natin dito, ang dakilang plano ng ating Panginoon. Grabe. Kaya kung ikaw ay nahihirapan, ikaw ay dumadanas ng mga hindi magagandang bagay sa mundong ito ngayon, huwag kang mag-alala. Kasi kung ikaw ay talagang tapat na tagasunod ng Panginoon, kilala mo ang ating Panginoong Jesus at nananampalataya ka sa Kanya at nagtitiwala, higit dito ang dadanasin natin. Dahil nakaupo na tayo kasama ng ating Panginoong Jesus. Biruin mo yun, fixing our eyes unto Jesus. Doon tayo tumingin sa ating Panginoon, hindi sa mga problema at mga masasamang pangyayari sa ating paligid. Huwag tayong tumingin sa ating paligid kasi wala tayong makikitang maganda at mabuti. Tumingin tayo sa ating Panginoon kasi Siya ang magbibigay ng tapat na pananampalataya. Umpisahan natin at Siya ang tatapos. Mula doon sa umpisa hanggang sa katapusan, Siya po ang ating pananampalataya at Siya po ang ating kaligtasan. Nakita po ninyo na doon sa ating kaligtasan ay pag nandun na po tayo sa kaharian ng Diyos, wala nang pananampalataya doon. Kasi nandun na tayo. Di ba sabi sa Corinthians, ang mananatili ay pag-ibig. Meron tayo ngayon, hope and faith and love. Pero ang mananatili ay ang pag-ibig. Kasi yung pag-asa natin natapos na. Yung ating pananampalataya ay tinapos na ng ating Panginoon. At ang mananatili na lamang ay pag-ibig doon sa Kanyang kaharian. Kaya ngayon pa lang, umpisa na natin ang pag-ibig. Kasi yan ang mananatili ngayon at magpasawalang hanggan. Kaya nga po, anong ginawa ng Panginoon? Siya po ay nagtiis sa lahat ng hirap. Kung ikaw po ay nagtitiis sa lahat ng hirap, wala pa po yan. Wala pa po yan sa kalingkingan o gabutil na munggo ng magandang plano ng Diyos para sa atin. Ang ganda po ng plano ng Diyos.
tignan nyo, sa verse 5 ng Philippians chapter 2, even when we were dead in our transgression, made us alive together with Christ. Biruin nyo yun, kahit na makasalanan pa tayo, tayo ay buhay na kasama ng ating Panginoon. Tayo binuhay kasama ng ating Panginoon. At pagkatapos sa verse 6, ano sabi? And raise us up with Him. Binuhay, itinayo. Itinaas. Oh, yan o. And raise us up with Him and seated us with Him. Biruin mo yun. Itinaas tayo, dinal tayo sa kingdom of God. Pagkatapos, pinaupo pa tayo doon sa upuan na kung nasaan ang ating Panginoong Jesus. Ewan ko na lamang po. Alam nyo, ito po yung sa akin eh. Yung siguro kaya ako tumagal sa buhay na ito dahil kahit anong pinagdaanan po ng aming pamilya, kahit ano pong pinagdaanan ko, grabe, dahil ito po ang aking pinagbatayan. Ang Philippians chapter 2 verse mula sa 4 hanggang 6. And kung gusto natin, hanggang 7. No? Ephesians chapter 2 verse 4 hanggang 7. Yan po ang magiging buhay natin. Yan po ang maging life verse natin. Yan po ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Yan, yung pag-asa at yung pananampalataya natin. At ang mananatili ay ang pag-ibig doon sa buhay na walang hanggan, kasama po natin ang ating Panginoon Jesus. Tayo po'y manalangin, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo, O Diyos, at napakaganda ng inihanda mong kinabukasan para sa amin dyan sa iyong kaharian. Salamat po sa kasiguraduhan na kami po ay talagang makakasama mo sa iyong kaharian, sa buhay na walang hanggan, kasama ng aming Panginoong Jesus. At sa pamagitan ng aming Panginoong Jesus, kami tinanggap mo bilang iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon. At ito po ang nagbibigay sa amin ng pag-asa at pananampalataya na kami nga po ay mananahan sa iyong kaharian. Salamat din, Panginoon, sa mga may sakit at karamdaman sa panahon na ito. Patuloy na ikaw po ang dumako sa kanilang mga buhay at magmanifest ang kagalingan na ibinigay mo na po more than 2,000 years ago, ay binigay mo na po ang kagalingan nito sa pamagitan ng mga latay at sugat ng aming Panginoong Jesus, ay pinagaling mo na. Hayaan mo magmanifest ito, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat may sakit at karamdaman sa panahon na ito. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Salamat din sa mga kapatid at sa mga minamahal mo na mayroong mga pangangailangan sa panahon na ito, na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magpo-provide ng mga pangangailangan to. Ito man ay physical, financial, mental, Panginoon, at lalong-lalo na ang spiritual needs. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po ang magbibigay sa bawat isa ng kanilang pangangailangan. Salamat din sa aming Pangulo at Pangalawang Pangulo na patuloy mong ginagabayan upang ang kanilang pagpapalakad, pangunguna sa aming bansang Pilipinas, ang iyong lupang hinirang, ay maging maayos at mangyari ang plano mo at ang layunin mo sa aming bansa. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang maghahari sa kanilang buhay at pagharian mo din po ang aming bayang o bansang Pilipinas, ang iyong lupang hinirang. Maging yung mga Pilipino na nakatira dito sa Pilipinas, mga OFW at mga Pilipinong naninirahan na sa ibang bansa, patuloy na pagpalain mo po sila at patuloy na ingatan at mangyari ang kalooban mo at ang plano mo sa kanilang buhay, kung bakit sila OFW at kung bakit sila naninirahan sa ibang bansa. Salamat po, O Diyos, na patuloy ka maghari sa aming buhay, sa aming bansa, sa aming Pangulo, maging sa iyong bayang Israel. At sa maghapong ito, samahan mo po kami, Panginoon, sa aming paglakad sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami na maganap po namin ang iyong kalooban sa aming buhay. Patuloy na ikaw po ang pinasasalamatan namin sa umagang ito. Salamat po sa mga nakasama ko sa umagang ito, sa devotion na ito, Ama.
sina Brother Efren, Sister Mercy, Sister Yuling, Sister Juliet, Mariano, salamat po dahil ikaw ang magpapala at mag-iingat sa kanila, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, at ito po ang dalangin namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Lagi akong lumalagpas sa oras, no? At salamat po sa lahat ng nakasama ko sa umagang ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At patuloy po na subaybayan nyo ang ating devotion nito araw-araw from Monday to Sunday at 5:30 to 6:30 po ng umaga. At mamaya po meron po tayong pag-aaral dahil naayos na yung aking cellphone. Yung nahak wala na po yun. Pero ito po yung bago kong account na magkaroon po tayo ng pag-aaral mamaya kasi 2 araw akong absent. Kaya mamaya po ay magkakaroon po tayo ng pag-aaral muli. Habang ako ay nag-aalmusal at habang kayo po ay nag-aalmusal, samahan niyo po ako sa ating pag-aaral. At pag-aralan po natin yung Ephesians. Maganda po yun na malaman ng lahat ng tao. Salamat po sa inyong pag-react, pagla-like, pag-share. At kung may comment po kayo, kagaya yan ni Sister Yuling, may mga na-isi-share, mayroong mga suggestion, at mayroong idinadagdag sa ating pag-aaral, ay napakaganda po dahil nagkakaroon po tayo ng interaction kahit dito man lang. At kung makikita nyo po sa Facebook, Pags channel po ang ating devotion doon. Sa YouTube naman po ay Pags Family Channel. At makikita nyo po doon na ang share, ang reaction, paki-subscribe na rin po, at kung makita nyo ang bell doon, ay click nyo na rin po para ma-update po tayo sa lahat ng ating mga devotion. Maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, si Pastora Tess Pagulayan, na nagsasabing, mahal tayo ng Diyos. Nakita po natin gano'n niya tayo kamahal. Mahal tayo ng Diyos at hindi niya tayo iwanan at pababayaan. At hanggang bukas po ay patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Bye-bye!